nasa mahigit 1,000 bank accounts na konektado sa contractor na si Edwin Guardiola. Bilyones daw ang halagang sangkot dito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank account ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola, alinsunod sa isinumiteng freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang 55 bank accounts na nakapangalan mismo kay Congressman Guardiola, 756 accounts na Grabe 55 po nakapangalan kay Guardiola. Doon sa company niya, 756 accounts. Putek. Grabe, no? Grabe to. Pangalan sa kumpanyang Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.A.N. Construction and General Trading at 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation. Karamihan ng bank accounts na ito registered sa Asia United Bank, Banco de Oro, Philippine Business Bank at Development Bank of the Philippines. Ito po si Guardiola, kung kukumpara niyo po kay Diskaya, kulangot lang po si Diskaya. Kulangot na kulangot. Dahil ito po, grabe po ito. Matindi to. Bilyon-bilyon kada proyekto. Ang lahat ng kumpanyang nabanggit, pagmamayari ng pamilyang Guardiola. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, malinaw ang discrepancies sa pagitan ng published financial statements ni Guardiola at ng total inflows and outflows ng pera sa kanyang bank accounts. Hindi rin daw ma-justify ng kanyang legitimate source of income bilang isang kongresista ang laki ng mga ipinapasok na pera sa mga account na ito sa pamamagitan ng deposits at mga tseke. Halimbawa, sa taong 2023 pa lang, umabot sa 13.5 billion pesos ang pumasok na pera sa accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington. Tingnan mo, 13 billion pumasok sa kumpanya niya. 13 billion, what the fuck? Grabe. Ayon sa audited financial statements nito, nasa 3.5 billion pesos lang ang reflected sales ng nasabing kumpanya. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang bilyon-bilyong pisong kontratang nakuha ng mga kumpanya mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang 3 Guardiola-owned companies. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya tingnan nyo. kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Tingnan mo. Mula nang maupo sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng mismong assets ni Guardiola sa ilan sa most highly exclusive villages sa bansa. Isa ang malapalasyong seaside mansion nito sa Club Punta Fuego na personal naming napuntahan sa Nasugbu, Batangas. Ayan po yung Club Punta Fuego. Nakakapunta na dyan mga sosyal, mga mayayama, mga iho de puta de gracia. Ha? Yung mga mga Batanggenyo, alam po yan ha. Alam po yan, yung mga Batanggenyo. Alam po nila yan. Alam po nila yan Punta Fuego. Mga sosyal po nakakapunta dyan. Pag hindi maputi puwet mo, hindi ka makapunta dyan. Diba? Kailangan wala ka mga burnik-burnik dyan. Sosyal na ano yan eh. Sosyal na lugar yan. Isa ang ani former Mayor Ilagan ay malamol na property nito sa Malarayan Golf and Country Club. At isang property sa Forbes Park na una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pinagtitirikan din ng property ni former House Speaker Martin Romualdez. Hoy! Bukod pa yan sa malapalasyo na ring property, Nandun pa rin din kay speaker, di ba? Speaker, nandun din, sa hometown niyang mataas na Magagalit na naman sa akin dyan sila, Boss Mike. Meron pala. Boss Mike, abogado na yung matagal na eh. Diba, yung interview nga ni Karen, hindi pa siya congressman noon. Anong sabi niya? Marami na talaga siyang pera, Boss Mike. Boss Mike naman, Yayari na naman tayo nito nila Sangkay Janjan, tsaka nila Jake Magnus. Hindi, mga to eh. Ako'y Batangas. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. Uy, Matatandaan may kabilang tunnel na, Putik, may tunnel, May tunnel, si Guardiola sa mga pangalang isinumite ng ICI at DPWH na mga tinaguriang kontraktor na dapat kasuhan ng ombudsman dahil sa possible plunder at bribery. Ayon sa ICI, dapat ding magkaroon ng mas malalim na investigasyon ng ombudsman kaugnay ng possible violations ng mga natukoy na kontraktor sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, New Government Procurement Act at iba pang mga batas. Alam nyo, sa pagka po ni Guardiola, talagang gumugulong
po. Kasi si Gardiola po, matinig po to. Matinig po. Ito pa po, dugtong natin. Title bilang top contractor si Edwin Guardiola. Ang halaga ng recorded transaction sa bank account na konektado sa kanya, umabot lang naman sa halos 480 billion pesos. Kita nyo? Kung nagmura tayo kay Diskaya na umabot ng 100 billion, eto po 480 billion! Di ko ma-imagine. Grabing pera yun, no? Paano po ba magkaroon ng 480 billion? Ang dami. 480 M nga lang, di natin kaya eh. Ano ba yung 480? Paano po ba yung 480 billion sa tingin nyo? Siguro mabibili ko na si Alice Dixon nun. Alice Dixon. Yes, Nyolo. Can you be my wife? Why? I have 400 billion. Of course. Mabibili ko na si Alice Dixon nun. Shit. No? Mabibili ko na. 480 billion yun, men. Bira yun. Di ba? Bira mo, 480 billion po yun. Hindi million, Gaano karami yun? Grabe to si Guardiola. No? Makikis ko na si Alice Dixon. Ba, makikis ko na lips to lips. Yan ang exclusive agenda report ni Joe. Ayoko si Ibana. Alice Dixon ako. Yan pa, Alice Dixon ako talaga. Ayoko ng Ibana yan. Alice Dixon, malupet. Malimban. Aabot sa halos kalahating trilyong ang recorded transaction sa bank accounts na konektado kay Conworkers Solidarity PWS Party List Representative Edwin Guardiola sa Putek. loob ng mahigit ng dekada. Ayon yan sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLA. Base sa order petition pinabura ng Court of Appeals, frozen na mula December 8, 2025 Grabe, no? hanggang ngayong araw, January 7, 2026, ang 756 bank accounts na nakapangalan sa Newington Builder, 325 accounts na Pinost na po ng AMLAC ngayong araw po, January 7. Inintura ng AMLAC. Grabe, no? pangalan S.Ang Construction and General Trading, 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation at 55 account na direktang nakapangalan kay Guardiola. Ayon sa petisyon, may probable cause para sabihing related o an unlawful activity ang mga natukoy na bank account. Kung hihimayin ng investigasyon ng AMLAC, pinakamalaking bulto ng umunoy transaction na ito ay naitala mula nang maupo sa Kongreso si Guardiola. Mahigit 6% ng transaction o katumbas ng approximate 297 billion pesos ang dumaan sa mga bank account ni Guardiola at kanilang mga kumpanya sa pamamagitan ng cash check deposit at cash inflows and outflows mula 2022 hanggang 2025. Grabe, napaka-ayo pala netong Guardiola. Antindi. Napaka-ano pala neto. Napakatindi pala neto, no? Almost 171.5 billion pesos ang gumalaw na pera sa accounts ng S.Ang, 111 Grabe lahat po ng company niya, tignan nyo S.Ang, 171 billion. Newington Builders, 11 billion. Laurel Development, 6 billion. Representative Edwin Guardiola, 397 million. 4 billion! Hayo, 4 billion! billion pesos sa accounts ng Newington, mahigit 6 billion pesos sa account ng Laurel at 397 million pesos ilalim mo ng pangalan ni Guardiola. Pumapangalawa rito ang bank transaction ng nasabing account mula 2010 hanggang 20 naaabot sa 112.7 billion pesos. 54.7 billion pesos ang gumalaw sa ilalim ng S.Ang, 51.30 billion pesos sa ilalim ng Ton, 3.4 billion pesos sa ilalim ng pangalan ni Guardiola at 2.7 billion pesos naman sa ilalim ng Laurel. Ikahuli ang 2020 period na may naitalang 77.1 billion pesos worth transaction. 40 billion pesos ang gumalaw sa accounts ng Newington, 29.20 billion sa ilalim ng S.Ang, 0 billion pesos Grabe. sa accounts mo na nakapangalan kay Guardiola at 2.20 billion naman sa ilalim ng Laurel account. Una nang iulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na mula pa sa Administrasyon Gloria Macapagal-Arroyo, unang namayagpag bilang top PWD contractor ang mga kumpanya ng bilang Guardiola. Grabe, simula pa pala kay Arroyo, talagang matindi po sa pagnanakaw Grabe, no? Wala pa kay Arroyo, matindi sa pagnanakaw, no? Siyempre, ayaw po ng mga DDS niyan. Ayaw po ng mga DDS na imbestigahan ng gano'n na ibabalik. Gusto nila kung ngayon lang. Bawal yung nakaraan. Di ba? Bobo
Hindi na rin siya bago sa mga kontrobersya at umano'y korupsyon pagdating sa pera ng pamahalaan. Una na siyang kinasuhan at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development Corporation ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa ng undeclared luxury vehicle. Nadawitin ng kanyang kumpanyang J. Instruction sinagawang House of Representatives inquiry noong 2014 nang matuklasan ni Noy DWH Secretary Rogelio Son na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya mula sa Administrasyong Arroyo. Mayroon daw kasing mga unaccount fund disbursement na kabilang na ang 100 million pesos na kalsadang hawak ng JSG ni Guardiola kahit na hindi naman ito natapos. Nabunyag din ito na nabigyan ng AAA contracts ang kumpanya ni Guardiola kahit na classified as lamang ang lisensya nito si CAB. Sa kabila ng mga kinasangkotang kontrobersya, tumakbo at nanalong party list representative ng mga construction workers si Guardiola noong Grabe, siguro na makiyaw to ng boto, no? Ikaw ba naman may 480 billion ka eh, no? 480 billion, di ba? May mga kasabwat ka lang dyan, no? O, yung 1 billion mo, gamitin mo, 480 billion, napakawalang niya. Grabe! 2022. Noong nakaraang taon, kasama siya sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ombudsman dahil sa pagkontraktor o yung mga congressman na kumukubra ng kontrata sa pamahalaan. Isang bagay na may clear violation daw ng mga batas kaugnay ng prohibited interest. Wala pang pahayag si Guardiola sa kasalukuyan kaugnay ng Frozen Act ito. Pero una niya nang sinabi na wala na raw siyang financial interest sa mga nabanggit na kumpanya. No, laging ganun yung dahilan eh. Laging ganun eh, no? Para sa agenda, Josh Malimban, Billionaires Channel. Grabe, no? Antindi ni Guardiola, no? Antindi, men! Diba? Antindi po ni Guardiola. Kulangot na lang si Diskaya. Magkano ba nakulimbat ni Diskaya? Yan nga natin. Diskaya amount on flood. Oo, wala nga. 300 billion lang kay Diskaya eh. Panis! Ayan, no? Diskaya, ito po, flood or fortune. Diskaya, 31.6 billion lang. Putik, wala pala si Diskaya eh. Panis pala to eh. Oh, Diskaya Empire, 31.6 billion. Panis, kulangot. Kulangot lang pala si... Walang sinabi pala si Diskaya dito. 31.6 ka lang, Diskaya. Si Guardiola, 480 billion, men. Ayop, panis na panis. Kaya pala, sabi nung isa, si Guardiola, biro mo, no, pupunta ka sa bahay, may tunnel sa ilalim, no, pupunta ka sa bahay, no, may tunnel sa ilalim, paglabas mo, golf course, tapos naka-aircon daw yung ano eh, naka-aircon yung mga mamahaling sasakyan, lupit, men. Ay. Yan po ang resulta ng Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, nalalaman natin lahat. Pero mo kung hindi po naungkat ng Pangulong Bongbong Marcos to, wala, tapos tayo dito. Mukha tayong tanga, pagod tayo ng pagod, trabaho tayo ng trabaho, wala po tayong mararating dahil parang butas na bulsa ang ating nilalagyan. Diretso pala ang butas sa kanilang bank account. Kaya ang laki ng pasalamat natin talaga sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya natutuwa rin tayo sa ating mga kababaeng mga Pilipino na kahit ano pong pangbabasura, pang paninira, kahit anong mga issue na ginagawa. Ngayon nga po, yung latest, yung pinakita ko sa inyo, yung scandal ni BBM. Diba? Ganun. Hindi na umuubra. Kasi nga mulat na yung tao. Alam nila pag nanggagaling DDS, tanga! Baluga! Talaga. Quốc gia, 出席习近平。Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang
lalong natatakam. Sila ay para bang wala ng kabusugan, kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Walang solusyon, daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso